Good morning sir no. Dito po kasama po natin sa ngayong umaga dito po sa Barangay Datuunsay ng Barangay Mita ng Datuunsay, si Bay Sambra saka si Bay Lani. Ito po sila sir is Nandito po. anong taon kayo madam nagpunta dito? Yung paglipat namin dito, mga 10 taon na siguro. 10 taon na. Pero dito sa may barangay mismo. Sobrang isang taon. Sobra 1 year po sila dito. Hindi po sila native dito sa Barangay Mita. Bagkus sila po ay galing po sa ibang munisipyo. So, galing pa po sila ng Pikit, Barangay Kabasalan. Then lumipat po sila ng Muntawal, then sa Sharif Agwak. And then ito po is pang-apat na po nila ng munisipyo ito, yung Datuunsay. So, ngayon po magpakilala po sila. I-express po nila yung nangyari kung bakit sila lumipat-lipat. So, mag-1 year pa lang po sila dito ngayon sa bago nilang barangay. Sige, madam, pakilala ka po. Ako po si Sambra Mustafa. Sige, madam. Ako po si Sambra Mustafa. Sambra Mustafa. Sobrang 40 na. Sobra 40. 10. 10 anak. Yung 4 dun sa Manila, yung purong lalaki. Yung isang babae, dun din sa abroad. Pero yung may barel, yung bunso, bunso. Ano pong nararamdaman niyo ma'am na yung anak niyo is nasa ibang lugar, yung iba wala dito, tapos meron pa kayong bunsong anak. Ano pa nararamdaman niyo na yun yung nangyari sa inyo nung kahit saan? Yung safe. Yung una, lungkot. Yung pangalawa, takot. Kasi yung lungkot, nalulungkot ako sa yung mga anak ko na yung iba-iba, nasa malayo, naghanap sila ng buhay. Yung mga liit, natatakot na gustong nagbarelan. Yun lang. So, yung mga anak niyo ma'am, pumupunta din dito sa inyo ma'am? Yung mga lalaki. Opo, yung anak. Umuwi din sa iyo dito. So, kung saan kayo na magbakwit naman ng ibang lugar, pumupunta din sila doon? Pumupunta. Kasi yung pagpunta niya doon sa Manila, hindi pa nakaabot ng 1 taon yun. So, pumupunta sila sa ibang lugar para makipagsapalaran, ma'am, para makasuporta din sa pamilya nila. Ganon. Saka, yun nga dahil sa mahirap yung lugar natin dito, nahihirapan sila. Nagbabakasakali sila sa ibang lugar. Kung nagsweldo sila, ipadala nila dito sa amin. So, ito madam, no? Kwento muna natin sa mga tao, madam. Kung, di ba, galing kayo ng Pikit. Tapos, galing po sila sa ang Pikit, then Muntawal. Ang Muntawal po is, Maguindanao del Sur pa rin yan. Pero doon po yan sa North Cotabato na area. Tawid po ng ilog, Sharif Agwak and Datuunsay na. Tama, madam. So, last year lang, madam, lumipat kayo. Galing kayo ng Satan. Barangay Satan. Bakit kayo lumipat, madam? Kasi dito, safe dito. Hindi, anong nangyari doon Sa Kabasalan. sa Satan? Sa Satan. Kasi wala kaming luti dyan sa Satan. Wala kaming luti. Tapos yung, di ba, yung dyan sa Saripagwag, palaging kulo. Tapos pumunta na kami dito. Tama ko na. Padanin natin yung mga trop. Nung time, ma'am, na lumipat kayo dito, yung mga anak niyo na lalaki, ma'am, meron na mga kanya-kanyang pamilya? Wala pa. Wala pa. So, nagtatrabaho lang sila ngayon. Nagtatrabaho. Yung pinakamaliit mo, yung ilang taon? 4 na taon. 4 na taon. So, bata pa siya nung lumipat nung kayo dito, ma'am. Anong, ma'am, nung unang lipat nyo, dito na kayo agad o nagbakwit pa kayo? Nagbakwit. So, nung may nangyari na insidente, doon kayo umalis. Saan kayo lumipat, madam? Dito na. Sa munisipyo? Sa munisipyo na Datuunsay. Doon sa gym? So, nagbakwit muna kayo doon sa gym? So, ikwento mo yun, madam. Anong nangyari nung araw na yun? Di ba nagbarelan dyan sa Saripagwag. Opo. Tapos yung ligaw na bala, parang makaabot na dyan sa Satan.
Kaya kami umalis doon. Tapos nagbunta kami dyan doon kami nagbakwit sa munisipyo ng Dato Unsay. Ano pong sinakyan nyo noon nung umalis kayo? Sa amin motor lang. Nagmotor lang. May motor po kayo noon. Meron. Marami man po kayo. Buti nadala nyo yung mga gamit nyo. Konti lang. Konti lang ang gamit nyo na lang. dinala. Yun. Yung ibang gamit namin, kinuha pa namin. Binalikan nyo na lang yung iba Binalikan nyong pa gamit. yun. So una, naglipat muna kayo madam sa may gym. Oo. Saan kayo naglipat noon? Sa gym dito, doon sa kapatid ko sa baba. Meron ka ng akong kapatid dito. mag-anak dyan sa baba. Tapos dito na lang, sabi daw niya sa amin, dito na lang kayo magpatayo ng bahay sa Padzero. Si Kagawad. Yung Si Kagawad kagawad, Suharto. sabi niya, dito na kayo magtayo na wag na kayong bumalik doon. Wag na kayo. So yung mga iba nyong gamit, binalikan nyo na lang doon. binalikan naman. Yung Sige, bahay madam. namin dyan, binenta na. Binenta nyo yung mismong bahay. Oo. Anong bahay, ma'am? Ano na? Maliit. Maliit. Maliit lang. Kubo-kubo lang din. Kubo lang. So, nilipat nyo doon. So, maliit pa yung anak nyo noon, ma'am. Kamusta kayo doon sa evacuation center noon? Mahirap. Mahirap ka. Walang tulog na mahimbing. Yung pagkain. Sobrang hirap nun. Sa evacuation center. Mga ilang linggo yung siguro. Nakaabot kami siguro ng 1 linggo doon. 1 linggo kayo doon. Mm, Tapos, lumipat na kayo dito noon sa kamag-anak nyo dito sa Datunsay. Sige, madam. Si madam naman. Pasensya ko, ting ka. Pasensya ko. Kanta yung matong Tagalog. Okay lang, okay lang. Si Lani. Ito si Bailani. Ilang taon na pa kayo? Ito na ba? 20. Ito pa lang yun. Mga 30 na. 30 years old. Ilang anak niyo po? Mga anim. Anim yung anak mo. Nandito lahat, ma'am. Nandito lahat. So, Yan ang panganay. yun siya ang pangalan niya. Malaki na. So, bago kayo na-transfer dito, ma'am, saan po kayo galing? Sa anong lugar po? Sa Kabasalan. Tapos nagbarila naman doon sa Kabasalan. Tapos dyan kami Ilang taon kayo sa Kabasalan, ma'am? Maliit pa ka. Maliit ka pa? Oo. Ano yung nararamdaman mo? Doon pa ako taon ka nun, pinanganak. ma'am? Doon ka pinanganak? Oo, Yung doon pamilya ako mo taga doon? Oo. Nung Tapos- time na nagbarilan doon, ma'am, ilang taon ka noon? Bata pa ako. Bata pa. Wala pa akong alam eh. Bali, lumaki ka sa talaga? Sa yung lumaki parang ako. ganyan na mga Nagbaril-barilan. sitwasyon. Oo. So, anong ginagawa ng pamilya niyo noon, ma'am? Basak-basakan lang ng mga magunguha ng mga isda. Yan yung panghahanap po ng parents mo. Oo. So, na-transfer kayo Sa Dulawan na sa naman. Dulawan na. Tapos nagbarila naman sa Dulawan, nagpunta na kami dito. Dito na. So, ilang Oo. taon na kayo dito na nag-stay? Matagal na. Matagal na. Matagal na. Dito na ako nagkapag-asawa. Dito na. So, Oo. dito yung ilang... Sa Agwak. Sa Agwak. Oo. So, ito yung pinakamatagal na dito ka talaga Oo. nagkapamilya na. Oo. So, ito yung feeling mo na safe talaga na Oo. lugar. Oo. So, anong nararamdaman mo, ma'am, Masaya. na kahit sa buong buhay mo, yung bata ka pa, tapos naranasan mo na yung mga gira-gira, ganun, sa pamilya mo, yung maliit ka pa. So, kahit saan ka lang pumupunta ng mga lugar kayo ng pamilya, no? Anong nararamdaman mo, ma'am, na ganun yung nangyari sa buhay mo? O, naranasan mo yun? Nakakatakot. Nakakatakot talaga yung noon. Tapos ngayon wala na. Kaya masaya na kasi wala nang ulo dito. Ganun, ma'am. Oo. So, ito ma'am, no? Si Madam Bailani, Oo. si Bailani is pares po sila ng experience ni Ma'am Sambra. From Kabasalan, maglipas sila ng Dulawan, Oo. then sa Saripagwak, then dito sa Datunsay. So sa Saripagwak nung naglipat sila last year kayo naglipat, madam, Oo. tama ba? So ilan po ang anak niyo noon nung naglipat kayo? Wala pa. Wala pa. Meron, pero 3. Tatlong bata nung sa Agwak pa kayo noon na sa Barangay Satan, tama? So Barangay Satan, medyo nagka-conflict noon last year sa barangay nila. So yun po, mga community initiated violence, nagka-conflict doon. And then ito po sila is lumipat tulad po ng mga nauna nating may interviews, IDPs po sila. Lumipat po sila from barangay to another barangay.
Hindi naman po usually yan. Nagkataon lang po na dito sa may Datu Unsay is from taga Sharipagwak lahat ang pinanggalingan nila. Pero hindi naman po yan usually, which is common lang ng po sa area natin. Na pag may gulo sa isang munisipyo, isilipat. Di natin sinasabi na sa Sharipagwak is magulo talaga, kaya sila lumipat. Nagkataon lang po na dito sa area ng Unsay, from Sharipagwak galing yung mga ano. Meron din po na from Datu Unsay, lumipat din ng Agwak. Meron din ng mga ganong instance. So, nagkataon po na sila is from ganitong barangay, magkakasama po kasi sila, families po sila, clustered of families na affected na lumipat dito. So, ikwento mo sa amin, Bay, sana, na yung time na lumipat ka is, anong nangyari? Anong oras yun? Anong araw? Maalala mo ba yung mga Hindi ko nangyari? na noon? maalala. Siguro, gabi yun siguro. Gabi kayo lumipat. Oo. Saan kayo lumipat nung time na, kasama mo yung mga bata mo? Sa munisipyo. Munisipyo ng Datu Unsay. Oo. Mga ilang araw kayo doon nung lumipat? Ano sinakyan nyo nung lumipat kayo? Motor. Nagmotor lang? Oo, May motor nagpunta kayo? Kami, oo. May motor kayo o nagbayad kayo ng motor? Hindi, bayad kami ng motor. Nagbayad kayo ng Oo. motor. So, ilan nang dala mong anak noon? Nung time na yun? 3. Tatlo sila? Oo. Maliliit pa. Oo, mga liit. Ang asawa mo, Hmm? kasama mo ang asawa mo Oo, noon? kasama ko yung Taga asawa. Saripagwak siya, ang asawa mo. Hindi, Gabuluan. Taga Buluan. Oo. Okay. Pero dyan na siya nagstay. Oo, dito na siya. So, nung time na lipat kayo ng evacuation center ng Unsay, doon sa may gym. Oo. Ilang linggo kayo doon? Ewan ko kung Dito una ka kami rin nagsabay. So, mga 1 week kayo noon Oo. na nandun, bago kayo naglipat Oo. dito. So, nung time na yon na, kamusta yung hanap buhay nyo noon? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw? Wala, binibigyan lang kami. Binibigyan lang. Supply. Oo. So, sinusuportahan kayo ng LGU. Ito, yun po sir, no? Kapag po nagka-conflict, usually, ang isa sa mga role po ng ating mga sundalohan is mag-bridge. Kapag po na lipat na po sila sa isang safe na lugar, dyan na po papasok yung mga line agencies ng ating government na tumulong na magbigay ng mga, kumbaga is ayuda or yung relief goods sa mga IDPs. Dyan na po is mga sinusuportahan na natin yung LGU dyan. Kung kailangan nila ng manpower na magbigay, definitely, ang pinaka natutulong natin is mailabas yung mga civilian. May sundalo ba na pumunta noon nung umalis kayo? O bago kayo umalis? Saan? May satan. Satan. Meron. Meron. Sila naghatid sa inyo? Oo. Sige, ikwento mo yung nila. Nangyari dun sa sa Satan. Sa satan, nung umalis kayo, Pagdating ng sundalo tapos umalis na kami. doon na kayo nakalabas? Oo, doon na kami nakalabas. Kasi pinaalis na kami ng mga sundalo. Okay, sige. Yun ang nagsabi sa amin na malis na kayo. Mm. Kaya lumipat kayo ng Oo. Datu Unsay. Tapos Oo. dito na kayo nagtira Stay. nun. So yung anong pinagkakabalahan nyo noon sa may satan? May anong trabaho ni Mr. mo noon? Nangunguha ng kahoy. Nanguha ng kahoy? Mag-rebel. Nag? Re-rebel. Yung naghapot ng mga palay, mais. Labor. Nag-labor siya doon. So Oo. nung paglipat nyo dito, anong nangyari? Yung trabaho niya? Rebel din. Doon din. Pero dito na siya lumipat ng Mm. o doon sa Buluan. Saan siya nagtrabaho? Yan sa Diyan din sa sa palengke nagre-rebel tapos pagdating naman dito nagre-rebel din. Saan palengke? Sa palengke sa Sa Agwak pa rin? Sa Agwak. So lumipat kayo, pero yung trabaho ni Mr. Moise, Rebel doon din. pa rin. Nagle-labor siya doon. Oo. So yung, anong nangyari doon sa mga gamit nyo doon na naiwan? Na kinuha namin rin. Kinuha nyo? Nilipat nyo dito? Iba lang kinuha namin. Yung iba, hindi namin alam kung sino kukuha yun. Mm. So ito na madam, nung time na yon kasama mo na yung 3 mong anak. Oo. Lumipat kayo dito. Oo. Paano yun na survive yung mga ganong mga pagkain, araw-araw? Yun nga, yung binibigay nila sa amin tapos yung nakukuha ng asawa ko sa pagre-rebel. Buti na dahan-dahan kayo nagtayo ulit ng bahay, ganun ba? Oo. Saan yung bahay nyo ngayon dito, madam? Diyan. Sa tabi ng may tindahan. Ito dito na. Yun sa amin, yung maliit na bahay. Mm. Yun sa amin. So, from sa Barangay Satan, nagtayo. So, back to zero kayo dito. Oo. Anong inabutan nyo dyan, madam? Meron na ba dyan? O talagang
ano pa nun, damo lang. Damo lang. Damo lang. Paano kayo? So, Mga magmuha kami ng kahoy. Tapos nagtulong-tulungan kami. Tapos magawa na kami ng mga bahay. So yung pag-transfer niyo dito, ma'am, wala pa kayong bahay, di ba? Wala pa. Wala pa. Saan kayo natutulog? Before, Sa di ba mga- sa munisipyo? sa Saan kayo nakikita? Trapal. Nag-travel pa kami. So yung pag-transfer niyo dito, wala pa kayong bahay. Wala Trapal pa. muna yung Oo. ginagamit niyo. Oo. Then, nagtatrabaho yung mister Oo. mo. Yun yung kaunting kita niya, yun yung pinauumpisahan niyo ng bahay. So yung nagkakasya din naman yung, ano ma'am, yung, Oo. Hanap buhay hanap namin. buhay po. Oo. Kahit hindi basta makakain lang. Nakakakain din kayo ng 3 beses sa isang araw. Minsan, hindi. Minsan, pwede. Pero may time na 2 beses o Oo. 2 beses. Minsan, hindi pa kami Paano naman nakakain yung ng mga bata, ano. ma'am? Binibigyan lang ng mga kapatid ko. Sabi ko, Ah. kahit mga bata lang ang makakain. So, okay lang yung mga bata na lang Oo. makakain ng 3 times a day as Oo. long as makakain sila kahit kayo 2 Oo. beses o isang araw lang sa isang araw. Oo. So, ang importante talaga yung mga anak natin, madam. ang importante, mga anak So, natin ng mga ano. So, bala na lang wala yung sa atin. Oo. Natin. So, anong gusto mo paglaki ng anak mo? Minsan, alam mo yung mga mga prutas ng mga Opo. saging. Yan lang Naisip kinakain na. Naisip nyo rin, ma'am, na paglaki ng mga anak ko, ayokong maranasan nila yung Oo. naranasan ko. Naisip ko rin yun. So, anong gusto nyo paglaki ng mga anak nyo? Makuha nila yung pangarap nila. Tapos, matahimik na buhay. Yun lang. Hindi gaya yung, Hindi gaya noon. noon na naranasan mo, nung bata ka pa, Oo. na nangyari sa pamilya mo, na Oo. kahit saang lugar lang kayong pumupunta, no? Tapos, Oo. yun. Ilang lugar kayo nang likas, ma'am? Marami. Nung, Mga apat. Mga Apat apat na na lugar. Oo. Grabe, no? Tapos, paano yun, madam, paglaki ng mga anak mo, gusto mo ba na dito pa rin sila Oo, dito pa rin sila sa... nanirahan? Na magkakasama-kasama Oo. kayo? Gusto ko. So, yun ma'am, pag ganito, tulungan na lang natin yung mga anak natin. Oo. I-guide natin sila kung saan man sila papunta na landas. Oo. Yung sa magandang landas. Andito naman po kami na mga kasundaluhan na magtulong sa inyo. Oo. Kung may mga kailangan din naman po kayo na kung kaya lang naman ng mga kasundaluhan, ilapit niya lang din sa amin. Oo. Kasi dito lang naman kami para tulong sa inyo. So ano pa yung feeling mo, ma'am, na ganito, dito ka na sa safe na lugar? Yung Maganda. anak mo na tumatakbo-takbo na, Oo. maririnig mo dyan putok-putok, parang okay lang kasi malapit na kayo sa mga sundalo na dito Oo. lang yung 90 IB, ma'am, eh. So anong feeling mo ba, ma'am? Sobrang saya kasi wala nang... Wala nang gulo. Oo. So makikita talaga sa mukha mo, ma'am, no, na masaya ka talaga na nandito ka. Oo. Kasi simula bata ka, naranasan mo Oo, yung- naranasan ko. Ang hirap. So, gusto mo talaga na paglaki ng mga anak mo, hindi nila maranasan yung mga hirap na nangyari sa iyo. Oo. So, ikaw, ma'am, Ganon din ako, ma'am. ganun din. Sana hindi na maranasan ng mga anak ko yung naranasan. Nasa- namin. Oh, Yun ang pangarap ko sa buhay nila. Siguro, ma'am, pumupunta din naman yung mga, ma'am, na, yung mga anak mo dito, bumibisita din naman sa inyo. Oh, Tumutulong naman. Tumutulong. So, bigay ko naman. Okay, salamat po sa story nyo, Bay. To sum up, napanood nyo po, narinig nyo personally sa mga tao po natin dito na nangangarap po ang ating mga kababayan ng isang magandang bukas sa mga kanilang mga anak. At nangangarap din po sila na hindi na po nila ma-experience yung mga na-experience nila noong sila ay kabataan at gusto na nila ng pagbabago. So, yun po ang agenda ng inyong mga kasundaluhan. Narinig nyo naman po sila na masaya po sila, payapa at tahimik na namumuhay kasama po ang inyong mga kasundaluhan dahil nga po kung ano na din po ang nararamdaman din po namin kasi pare-pares lang din po kami ng tinitirhan. Kung naiinitan sila, naiinitan din po kami. Kung may shortage din ng tubig, na-experience din po namin. So at least narinig nyo po na malaki na po ang pagbabago sa mga naririnig noon na mga magugulo at saka sa panahon ngayon dahil nga po professional na ang inyong mga kasundaluhan
At ang hiling lang po ng lahat ng sundalo dito is pangmatagalan na kapayapaan at pag-unlad dito po sa area ng ating pinaglilingkuran at lalo na po yung ating mga sworn na paglingkuran ng mga sibilyan na nanditong mga kasama natin. So, ma'am, salamat po. Salamat Masaya din, po sir. kami na makausap. Salamat din, sir. Apuan.